by this time, I'm sure marami nang nakabasa na pinangalanan na si Sandro. It could, Sa lahat! it could be na it's happening sa iba't ibang network, iba't Sa mga ibang film production. production. Oo. Oh, Marites! Huwebes na naman ang gabi. Andito na ang Pong Falcor and we're live and kiki. Kiking pa rin. Kiking pa rin kami. Pero bago chikan, dati muna sa inyo, good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. At ako po ang inyong unbettable professor na hindi kiking ngayon. Pinaantok! Ang Gatnabos! At syempre po, ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Saya-saya! Ginising ka sa... All fairness kay Dean. Ang taas ng energy mo ngayon. Diba? What? What's the reason behind your energy level? Okay, magdina. Dahil dyan nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kung bago pa lang po kayo dito, please don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo ma-miss ang ating weekly episode at iba pa nating mga showbiz-related content. Oh! Okay. Kumusta na kayo mga gar? Ayaw ko lang, Gar. Oo, diba? Ano? Antok pa ako, Gar. Si Ahmed kasi Sleeping Beauty. Ito na po mga marites sa ating isang linggong chismis! Ako lang. Iniwan na naman natin. Ulit! Ito na po ang isang linggong chismis! Iwan na tayo. Chismis na nga lang ang inabol ko. Okay. Ito, IC Entertainment on SB19 statement. May statement po sila, mga marites, tungkol sa naglalaba yung nakarang issue kay Stel. Tsaka, di ba meron tayong... Kay Stel, kay Pablo. Ayan yung statement ng IC. IC, di ba? 1C. One Z. 1C, no? Ayun. Yung pinakalat ni nung isang dating That's Entertainment member. Yun. Para sinasabi nila dyan na syempre gusto nila na maging respectful at positive ang online community. Kaya kaya sila naglabas ng ganyang statement. Pero loka to, legal action has been initiated against accounts involved in these malicious acts. And we are diligently working to identify and address the individuals responsible. Oy, antok pa rin ako. Di ba? Hindi pa rin nila malalagpasin. Sorry, yung 1Z, yung kanilang management team. Yes. Pero di ba ang management team ng SB19, sila na rin yun? Yes. Sila. Ayun. Kaya ingat-ingat po mga kamarites. Ganyan yung mga sinasabi Ay. sa online, Mga interviews, implications, mga aligasyon, parang aligasyon akusasyon. na parang merong Umano. May na naman magkitan, ganyan. Okay, ito. Magbalita naman tayo sa Pulang Araw. Number 1 raw sa Netflix. Maging sa ads daw. Page 10 yan. Yes. Number 1 ba? Kailan nag number one? Number 1 sa Netflix ang Pulang Araw ngayon. Ngayon. Ilang ngayong araw na to? I think Simula nung nilaunch. halos nung nilaunch. July 26. Kasi yung kay Ate V, nag-number one din yun. Iba kasi ang category nun. Movie and TV Ang category to. ng kay Ate B ay movie. Ito. Ito ay show. Teleserye TV show. show. Yes. Sa TV show. At tawag dyan, ang tingin ko nangyayari dito sa Pulang Araw, word of mouth din. Kasi kapag hindi mo pa napapanood, wala lang. Maku-curious Pero ka once syempre. na napanood mo, ay para bang parang in fairness, like ako personally, hindi kasi ako masyadong nakakapanood minsan ng mga lokal. TV, Dahil oo. aminado naman ako na very Korean ako sa mga K-drama. 4 AM nga, gising ka pa eh. Oo. Pero may TV pa rin kayo. Siyempre naman. Pero
madalas Hindi, niya hindi niya ginagamit. Dito siya nanonood. Kaya nga tinatanong ko. Pero Oo. napinood ko din to, Oo. personally. Hindi ko siya nabitawan na hanggang Matapos. fifth episode. Yan. Not for anything, ha. So, I think word of mouth, kasi word of mouth din, na naririnig ko sa mga iba na, Maganda. ay, ang ganda ng pulang araw, in fairness, ganyan-ganyan. Siyempre, maka-curious ka. Tapos, nababasa ko din, even yung mga ibang celebrities, nagpo-post. Si Pokwa nga rave na rave din. So, yan. In all fairness, panoorin niyo po at may pagmamalaki naman natin ako na gawang Pinoy naman. At magaganda rin yung effects. Napanood ko yung sabi ko nga nung nakaraan na hindi pa pinapalabas sa TV, yung initial lang pala yun. At saka maganda rin sila yung magbigay at maglabas mga teaser. Ang mga nakita ko yung aktingan ni Rian Ramos. Ay, oo. si Rian. In fairness naman. Ang galing ni Yung- Rian yung- bilang isang Nanay siya doon. Nanay. Querida. Magaling yung dalawang bagets, ha? ay, alam na loka ako Sino doon sa yun? bata na Oo. babae na gumanap na Young Adelina, Oo. which is Young Barbie po. Kamukha ni Barbie talaga. Talaga. At yung mga nuances. Anyway, eto nga, hindi lang daw sa pagiging number 1 ngayon sa Netflix or maybe sa rating din, ang pulang araw daw, ito ay nakuha ko lang sa X na pinost ni alt account to, I'm sure, na Boytang Barbie. Yun ang pangalan niya. Sabi niya, Nabasa ko rin yan. diba? Pulang araw sets a new record of 37.5 million. Pulang araw garnered a total of 37.5 million from their ads. Tiba-tiba ang GMA with 75 ads on the main channel and 6 ads on GTV. Totaling 37 million. While Batang Quiapo only managed to get 7 million. Ito po ay binasa ko lang base sa poll. Pero inilinaw Sino ko to. siya na Batang- siyang alter account? Mga alter account. Kasi para Hindi ma-compute naman. niya na nasa ganun million, sa siya kumuha ng May figure. nagtanong dyan. Kasi Oh. sabi ko, paano na nakuha Saan niya nito? nakuha? May nagtanong, totoo ba yan? Parang ganyan. Meron daw siyang source. Yun ang sabi niya. So, nagtanong ako ngayon sa ilang taga-GMA, pero binalikan naman ako because tanungin po namin, parang i-confirm po namin. Ang sabi naman sa akin, parang hindi naman nagre-release usually. Ang alam ko din, totoo. ang any network, hindi nagre-release ng mga ads, Yes. income, or Yes. Siyempre. At kung magkano yung rate niya. Oo, yeah. Pero siguro makikita mo yan. Tapos may nag-post naman na parang binilang yata o sinulat yung Pinagtsagaan. mga ads, yes. Oo. Kasi pinapalabas na siya ngayon sa GMA7. Oo. So, binilang yata Kinocompute. yung mga ads. So, Oo. kinompute. Tapos siguro sinusundan niya yung rate ng ganong oras. na ano. Pwede. Yun. Kaya So, nag-come up siya with 35 million. malamang. Pero posible naman na mataas ang ads talaga dahil unang-una, ang mga bida rin naman ay pinagsama-sama rin naman. Yan. So anyway, Oo, congratulations. sasabag ko. Ano yun? Congratulations to Pulang Araw and of course to GMA7 dahil nakapag-come up sila sa ganitong klase ng Congratulations. primetime series. Correct. At sabi nga ni PhD, word of mouth yan. Kasi ako din, nung mapanood ko lang din, nung initial, nagandahan na May ako. tumutunog. Di ba yung telepono ko? Sino yun? Parang nandyan eh. Oo. Wala. Ay, ito pala. Sabi ko sa iyo. Ano ba yan? May tumatawag. Ano ba yan? Oo. Papanood ka ng live. Oo. Napapanood nyo ako ng live? Ano ba? May booking Ay, agency, grabe. Hindi mo mamaya na. Mamaya na Mamaya na, mo. mamaya na inquiry. Oo, yan. May booking agency inquiry. Oo, Kung di ba? pwede daw mabukas. Eto mga Marites, ayan muna si Booking Boy. Eto, Jack Roberto, supportahan si Barbie Forteza sa lahat. Page din naman to. Yes, kasi birthday ni Barbie kahapon. Happy birthday! Happy birthday, Adelina or Barang, di ba? Hindi ko tuloy nasabi na yung sa Pulang Araw, aabangan ko yung gumanap na Chichay, si Mary Walter. Tatlo yun ng mga makakasama dun sa... Mary Walter. May Mary Walter, may Chichay, tsaka meron pang isa, Katie De La Cruz. Si Katie De La Cruz. Oh, tatlo sila na mga kasama din dyan. Kalimutan ko tuloy. Kasi ngayon, Kasi naman yung ito booking eh. agency mo kasi. Oo. Sarap na nga, gabi na. Kasi nakasarap naman siya. Ay, nakasarap to. Ano ba? Ano ba? Nakasarap? Nakasarap daw yung phone niya, sabi ni Albert. Oh. Ayan, page yan ng Jack Roberto. De, birthday nga ni Barbie kahapon. anong ginawa niya? At nag-post si Jack, syempre, na makabagbagdamdaming birthday greeting kay Barbie na
Basta sabi niya, happy birthday, mahal ko. Mm. Gusto ko lang sabihin na yun nga, deserve daw ni Barbie kung ano man yung mga tinatamasa niya ngayon ng mga opportunities or isa naman talaga si Barbie sa may tuturing sa GMA na tunay, prinsesa naman na talaga ng prime time. At sabi ni Jack, susuportahan. Congratulations sa lahat ng achievements mo. Mahal ko. Susuportahan kita. Naku, grabe naman talaga kayo. Susuportahan kita sa Mabilisan mo lahat. kasi. Kasi naman, in-stress Oo, mo. at sabi, hinati niya yung salitang susuporta sa suso. Grabe. Kababae mong tao ka. Na-highlight mo kasi. Tapos in-stress mo doon. At saka yung Nagulat diin ako. talaga niyang susuporta. Grabe kayo. Susuportahan Ayan. kita sa lahat. Better. Pangako. I love you so much. So, kumbaga, kahit na alam natin, like with Pulang Araw, sabi nga natin, alam naman natin na sina Barbie at si David pa rin ang binibenta dyan bilang love team, di ba? Pero nakakatuwa talaga na itong si Barbie at si Jack, para silang mga nonchalant. Wala sila care. Kasi parang Oo. doon mo makikita na matatag ang kanilang relasyon. Yes. Dahil Oo. susuportahan nila ang Yes. isa't isa. Sige. O, dahil happy birthday, Barbie! Happy birthday, Barbie! Barbie! Susuportahan namin. O, at least, meron kayo ngayong Okay, mga Marites, Ate V, nagpapasalamat sa pag-number 1 sa Netflix at pagbabalik sa showbiz ni Jessie Aprobado. Ikaw muna. Yes! Oo, nung nakaraang araw nga kasama tayo nila Ate V, tuwan-tuwa siya na ibalita niya na ang tagal na kasing inabangan kasi sa lahat ng mga naging entry sa Metro Manila Film Festival, isa na yata ito, kung hindi man ito yung pinakahuli na yatang nailagay sa Netflix. Kaya sabi niya, pasalamat naman, pakisabi naman sa mga nanood, sa mga Filmanians, Filmmates at sa mga bagong mga bagong sibol na mga manonood nag-Netflix. Salamat dahil naging number 1 kahit papano yung When I Met You in Tokyo. Kaya nagpapa-thank you siya. Although sinabi rin niya na mag-ingat-ingat kasi may mga fake accounts daw, may mga fake ads siyang lumalabas na nag-i-endorso siya ng gamot sa diabetes. Hindi po siya yun daw. AA po yun. Isa siya sa mga nabibiktima ngayon ng Dami ng ganyan. Yung mga AI. Ano? Diba? And tungkol doon sa pagbabalik showbiz ni Jessie Mendiola na itanong sa kanya, nasabi niya, fit na fit ngayon si Jessie, mas-sexy, maganda, mas-sexy daw, sexy at maganda. Sabi niya, it's about time para bumalik na siya. At sabi sa kanya, okay naman kung may mga proyekto silang pagsasamahan in the future. Yun. Fairness. Diba? At tungkol pa rin kay Ate V, ito gagawa nga ng movie. Sa September, pinangako niya yan. At sumalang siyang guest speaker sa DFA Foreign Service Institute. Panoorin po natin yung video. Ayan. Diba? Ikinwento niya yung pagsisimula niya mula 9 years old. Hanggang ngayon, na 70 na siya. Tapos 35 pati yung pala. pagsabak niya sa politika na kung paano siya napapayag ng mga pare at kung ano yung sign na hiningi niya para tanggapin niya, umuo siya dun sa magiging mayor ng Lipa. Governor at Governor. congressman. At ngayon, iniintay rin niya ang sign pa. May sign Kung sa pa May siya. 2025 ay papasok ba siya uli or what? So hindi pa, wala pang konfirmasyon. Wala pang kumpirmasyon. Oh, may- Ay, ang ganda ko Ano dyan. to? Oh, di ba? Oh, kahapon din yan. Oh. Yan. Yan ba isusuportahan? Oo, di ba? Nang sakit-sakit ng sampal dyan. Pero pero nakakaloka si Ate V kasi 20 to 30 minutes lang yung dapat na speech niya. Aba, umabot siya ng 1 oras. Nakatayo siya isang buong oras na Naghahanas nag-emote siya doon. doon. Na-excite siya kasi yung mga guest, yung mga audience o mga dignitaries, yung ambassador, mga diplomats, ganon. I'm sure na starstruck sa kanya. Yes. di ba? Yun lang. Okay, di ba iba na sa level, speaker na. Oo, lecturer. Oo naman. Lagi naman simula na Naging mayor na, naging governor na. O, di ba? Di ba? Susuportahan mo dyan. Malaki ba ang pagsuporta? Oo. Alam mo, kayo talaga pagdating sa mga Wala pa. Grabe ka. double meaning. Talaga nabubuhay ang inyong mga dugo. Actually, kami nakasarap ang May booking agency inquiry, no? Napasarap yung kanyang Oo, phone. grabe. Sumagot ako ng isasara ko, sarap ang naisabi ko. Oh.
Di ba mga kamarites? Ito na yan? Uy, nais namin po kayong bitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Ito na PhD, pa. yan pa. Eugenio. Okay, ito na po behind the scenes ng Hello Love Again, viral with, yes, Mr. Po. Cora, kasi nasa Canada, nasa Calgary na sila at nagsushooting na sila doon. Ang mga nagvo-viral na video, itong si Direk Cathy, na nahahagard siya. Ayan, Ayan. May audio ba yan? Wala. May audio ba? Ano Wala. pa? Yan, ang hanas niya dyan. Meron dito. Ayan. Oh, may audio yan. Pinapakiusapan niya yung mga tao na una, Mga taga doon niya sa Canada. Oo, mga Pilipino yan sa Canada na una, respetuhin yung linya kung saan sila nag-shooting kasi una nandun yung mga equipment at hindi sila makagalaw at medyo maingay. So una, hindi sila makaroll dahil maingay. Pangalawa, pwedeng magalit yung komunidad doon. Yes, oo. So medyo... Tapos meron pang somewhere dito sa may parang kalsada Yes, siya na oo, sinakaligan. sinikan. Oo. So, tapos, nakita mo naman yung pagkasabik ng mga Filipino community doon. Siyempre, pag lumalabas sa si Catherine tsaka si Alden. Saka mga big stars. Oo, pero sabi nga, in fairness naman kay Direk Cathy, sinasabi niya, okay mag-picture, pero hindi natin kakayanin ng isa-isa. Grupo. I-station natin dyan. Oo, at hindi, Unless instant fan meeting to. hindi shooting nga yun nagulo-tulo. Pero actually, Ayan na. lumipat na yata sila eh. Hindi nila nagawa yung shoot. After nang mangyayari na parang lumipat na sila ng location. Pero ang ano ko, syempre kasi abroad to, so wala talagang crowd control. Wala. Unlike kung Wala. kasi kung sa Maynila yan, Ayan na, oo. may Taga-hawi, may taga-sabi. Kasi syempre pag ganyan na abroad, limited lang yung tao. Kaya ultimo direct ka. Hindi, si director na talaga nagsasabi. Tapos may isang Yan, camera pa so, siyang kinakausap. Alam mo, Yun, nangyayari na stop rin niya. yan sa Hello Love Goodbye. Sa Hong Kong. Sa Hong Lalo na Kong sa Hong naman. Kong. Talagang grabe alam rin ko, doon. umakyat na si Direk Cathy sa... Tama ba to? Oo, di ba? Parang umakyat na yata sa cane or something. Parang pakiusapan. Tapos naka-megaphone na siya noon. Meron din siya Eh, lalo na yun sa Hong Kong kasi ang daming mga Daming mga doon. OFW din. Correct. Oo. So nakakatawa lang kasi meron pang isang video na lumabas na si Catherine tsaka si Alden. Tapos umaano na yung boses ng mga tao tapos Siyempre, lumalakas kasama na. si Direk Cathy doon na mga ganon. Hindi na nagbi-build up na yung kailangan mo. para tumili na siguro. Patili na sila tapos sasabihin, ganon yung tao sa likod. Siyempre sabik din sila kaya lang. Correct, oo. May mga limitasyon po yung mga kababayan natin yan sa Canada. Oo, pero hindi naman sila nagpunta doon para sa mga ganong okasyon at ano. Kaya yung mga nanonood sa atin, mga nanonood ng Marites, alam nila yung nangyayaring ganyan. Sana may mga pagkakataon din. Sana naman, samantala hindi nito mga artista pagkakataon na imit din talaga siguro Pero sila. ang alam ko, nagpasalamat sila dahil mababait nga daw yung mga staff, mababait daw si Katrina, si Alden, dahil pinagbigyan sila for picture taking. Siguro hindi na lang talaga as lahat isa-isa. Diba? Diba, As group or ganun. what yun. Alin yun? Diba? Nebesiha. Ay, Diba? grabe naman kasi yun. Baka nanonood siya. Oo. Grabe din. Lahat na lang mula sa loob ng restaurant. Pagpasok ko ng restaurant. Nanundo pa. Ayun yun. Okay, ano na ito? The Blind chance item. na din lustre. Lustre mo, true or false? Ano to, Mr. Poo? Naku, eto na. Siyempre, kasagsagan ng Catherine Alden, kasagsagan ng mga viral video sa Canada. Bigyan na lang may lumitaw na magkakaroon doon ng pelikula si Nadine tsaka si Alden. Tapos, alam mo naman minsan sa ex, parang alam nila yung detalye. Parang akala mo sila... Dami-dami Yung accounts kanina nga, nila. diba? Akala mo sila producer. Aba, meron na sinabi na horror daw, ang pagsasamahan, etc. etc. Siyempre, pag binabasa mo, kung fan ka, syempre gusto mo umasa. ma-excite ka. Ma-excite ka. Pero kasi, marami lang hanas. Kasi, pag nagsabi ng detalye yung isa, dadagdagan. So, hindi natin alam kung totoo ba o hindi. Kasi syempre, I'm sure sa ngayon, ang focus ni Alden ay nandun sa Canada, doon sa Hello Love Again. Ngayon, hindi naman din masama kung magkakaroon sila ng pelikula ni Nadine. So, Uy, ang ganda. Maganda. Yeah. Oo, diba? In fairness Oo, naman. gusto ko Ako kung rin. sakali. Napakahusay ni Nadine Umarte. Magaling At si magaling si Alden. Alden. So, gusto ko makita yung chemistry nila. nilang dalawa. At maganda yung pinaplano kung horror something Horror man naman yan. daw, Diba? Iba oo. naman. Iba. Ayoko ng horror.
Ano gusto love story Gusto pa rin? ko drama, love story pa rin. Ako okay ako sa horror kasi ginawa nun ni Alden kay Catherine eh. Parang relasyon ang dating. Relasyon ni Ate V. Oo, Ate V. Ni Christopher De Leon. Pwede. Pwede. So, yun ang kumakalat sa ex. Kita mo, or sa dito nga tayo Twitter. sa Marites, nagaganyan na rin eh. Hindi pa May kanya-kanya na tayong detalye. So, yun ang sinasabi nila after daw ni Catherine, Oh, isa-isa lang si muna. Nadine naman daw. Yeah. Pwede naman. Pwede naman. Pwede Sana naman. mapagbigyan. Sana. Okay. Good luck! Okay mga Marites, ang ating susunod na chika, ating Chika of the Week brought to you by Ugo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Hindi nyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito. Ubo 24/7! Ano na? Mainit na issue ngayon. Sandro Mulak issue. Yung po na nagsalita rin ang tatay niya si Nino Mulak at ang asawa ni Nino na si Dayan. At naglabas po ng statement dyan ang GMA7 kaugnay ng insidenteng yan. Okay, sisimulan mo muna. Yeah. Pero alam mo, bago ko simulan, siguro hindi pa siya kilala ng karamihan, Yes. si Sandro, kasi kumbaga considered pa rin siyang baguhan. Baguhan. Oo. Although, kilala ang kanyang pamilya. Sa mga gusto pang makilala si Sandro, panoorin niyo po dito sa Marites University sa mga Yes. past episode, Yung YouTube yung channel aming natin. exclusive interview kay Sandro dati para mas lalo niyo siyang makilala. So, Correct. simulan natin doon. Like tayo, ako, simula nung nakilala ko si Sandro, napaka-friendly kasi. Oo. Napaka-friendly. Napaka-ma-PR na bata. True. Kasi laking showbiz, di ba? Siyempre nakita niya yung kung paano yung tatay niya. Correct. Yung kapatid niya si Alonso. Correct. Yung mga tito-tita. Ganyan. Yeah. Kaya siguro na manan niya yung pagiging ma-PR. Ako nga nagulat nga ako kasi bigla niya akong finalo sa Instagram nung nag-guest na. Wala ako dito nung na-interview niyo siya eh. Kaya nagulat ako. wala ka ba dito? Wala. Kami Hindi tayo ako wala. nakasama para may importante akong hindi ko alam kung bakit ako wala. Kaya nasa ano ka ng Amerika. Tapos, Canada baka- ka na. oo, tapos finalo ako nung bagets ako. Ay, nakakaloka siya. Oh, Sa hindi, akin mamay chat. Nung nakakatuwa. sinulat ko nga siya, nag-thank you pa siya. Ganun siya. Mabait na bata. Hindi, no, no. So, So, anyway, anyway, fast request. forward. Okay. So, paano nga ba natin ito tatalakayin? Nasimulan Una-una natin sa last viral. week eh. Oo. Nag-viral. Oo, Oo. yan. Anyway, ano naman na, by this time, I'm sure marami nang nakabasa na pinangalanan na Ayan, na si Sandro. Yung, Ayan. nung nagsimula to sa blind item. Actually, nagsimula to kung hindi ako nagkakamali. Last Na week, lumabas Monday. Monday. Evening of Monday. In a Yes. way. Bago tayo umere. Yes. Oo, Pero hindi oo. pa natin yung tinalakay kasi unang-una, hindi pa natin talaga alam. At isa lang siyang blind, Blind item item, pa. oo. Although may mga clue, may mga ano na tayo na right? Naganap nga nung GMA Yes, night, oo. gala night. So, yun. So, sabi nga, ayan. Yung mas mabigat yung sa nanay, Sa nanay. sa asawa niya. Bukod sa nanay at kay, actually, stepmom yata yun ni Ito, Sandro. Dayan Si ba? Dayan Abby Tupaz. Oo. Bukod dito sa post ni Dayan sa ni Nino. Nino, nag-post na rin ang ilang mga mulak. Mulak, oo. Si Luigi Mulak, na anak ni Janice at ni Aga. Si Alexa Mulak. Although parang yung Ito kay si Alexa, Keegan, oh. parang na-down na. Siguro medyo, Talaga? Oo, parang na-down na. Ito Parang, yung kay Igan, mabigat din yata yung kay Igan, di ba? itong kay Igan, it's more on opinion niya Okay. sa nangyayari. Kumbaga parang sinasabi niya na yung harassment or yung mga sexual abuse, pwedeng, sexual assault, pwedeng hindi lang naman ngayon nangyari. Correct. At ako personally naniniwala ako, hindi yan Hindi ngayon lang ngayon nangyari. lang, oo. At huwag nating eksklusibong sa GMA lang. It could, it's Sa lahat. Everywhere. It could be na it's happening sa iba't ibang network, iba't Sa mga ibang film production. Oo. Even outside showbiz Yes. na nangyayari. Yes. Ang nangyayari lang, walang pumapalag. Walang Especially pag lalaki ang nabibiktima, ha? Pag lalaki, minsan nga kahit babae, Babae, hindi rin oo. pumapalag. Oo. Kasi nandun yung fear na baka hindi naman siya paniniwalaan, ano mangyayari, Kasi nga lalo baka na pag baligtarin lang. mas mataas yung tao sa kanya. Yeah. Oo, So, kumbaga it's- may power, ano? Kumbaga parang si Sandro lang, yung di medyo ba parang, eto nga, naglakas loob talaga na magsalita. Ito na nga yung Statement ng GMA7. Oo. No, so, nung una,
Bago pa tumagal yung story, naglabas na sila kaagad kahit wala pang complaint, wala pa sila natatanggap na reklamo, lumalabas pa lang sa social media. Naglabas na kaagad si GMA. Pangalawa to di ba? Pangalawa na to. Yung una niya nilabas, sinabi nila, titignan nila yun. Yes. Tapos, lumabas nag-post mo na si Nino, na inumpisahan nyo to, tatapusin ko. Ayan. Tapos yung wife ni Nino, And the rest, yung Meron binanggit meron ng ako PhD. nakita na emoji from Sandro. Hindi ko Yes. sure. Sa kanya yun. Hindi, kung after ba yun? No. Yung emoji na yon, pinost yun ni Sandro, I think that was, if I'm not mistaken, Tuesday. Okay. So tapos na Tuesday. yung gala. Tapos na yung gala. Kasi yung gala, it happened Saturday night. Saturday yun. Sunday, Monday lumabas. Yung emoji na parang... Hindi, Hindi. dito Actually, tayo nun One di ba? week ago na. One week kasi Sabado. Tama, yeah. No. Nag 1 week na siya nung Sabado yung event Tapos lumabas siya ng Monday o So, Tuesday. isang linggo na ang nakalipas. Yes. More than 1 week na nga actually. So, yun. Tapos lumabas yung emoji na parang... Yung emoji, lumabas to Tuesday. Bakit ko alam na Tuesday? Monday kasi, nung lumabas yung blind item. Na hindi natin napag-usapan. Yes, kasi wala pa naman talaga. Oo. Tuesday, nag-post si Sandro ng emoji na sad face. Sad, oh. After nung Parang sad angry face, o meron pa siyang quote na pinost. meron pa. Yung quote niya, something to do with, alam ko na ano ko yun something to do with healing. Nabasa ko rin yun. Yung ganon. Ito, sabi niya, God is never late. He sees the cries of the helpless and He will heal, provide, lead, and save. Trust in Him. Ang isa pang, kung nakukonect na lang ngayon, kasi nga naglabatan na, yung post ni Sandro ng after ng gala, di ba usually after ng gala, magpo-post ka ng outfit mo, magte-thank you ka. Parang ang post niya doon ay before it happened. Parang something like that. Oo. So ngayon nako-connect na, so before it happened o so parang siguro bago nangyari ang lahat, this is what I look like or parang ganon. Yeah, So anyway, so Tuesday, so I tried to message him nung time na yun, Tuesday, after that sad emoji at saka yung quote na binasa ko. Sabi ko, hi Sandro. Sabi ko, how are you? Sabi ko, kumusta ka? I hope okay ka lang. Ganyan. Wala pa noon. Hindi pa sobrang sabog yung issue. Nag-reply naman siya. Ang reply niya, crying face. Tapos, emoji. so nung emoji din. Nung nag-reply siya ng crying face emoji, nag-message ulit ako na, so hindi ko na di alam sasabihin kasi ayoko naman siyang i-rabbit, And ayoko din naman na interview ba or something. So what I said lang is parang if you need Someone to anything talk or to to. talk, sabi ko gano'n. Tapos ang reply naman niya, heart emoji. Actually kahapon, naka-chat ko rin siya. Then, para may tinatanong ako sa kanya na reaction. But, I'd rather not na i-share na lang to in respect din kay Sandro. Kasi, ang tingin ko, yung bagets ngayon, syempre may pinagdadaanan to emotionally, mentally. At traumatic sa kanya yung experience as per the Yes. description na trauma daw talaga. So ngayon, iniimbestiga na ito. Sabi naman ng GMA7, magiging fair and impartial sila sa ganap. At sinabi nga nila, gusto kong i-discuss natin dito kasi yung dalawang pangalan na di umano na Sinabi na, diba? pinangalanan Sinabi naman na pangalan. mga contractual Independent contractor. So, kailangan di ba? Para Ako malaman kasi, naman ano na. Ayan, independent contractor. Ayan, contractors. yun known as at Richard Cruz. Correct. Di ba? So, kasi ako nakikita ko sila, dahil kilala ko sila, pamilyar sa akin sila, ang dami-dami nilang mga ginawang proyekto Yeah, sa marami GMA. talaga. Actually, matagal na sila sa GMA. Yes, Pareho matagal sila. na. Oo, pareho So, silang matagal na. Siguro may 20 years na. Possible. So, kung hindi nga sila empleyado, independent contractors, pwede ba natin klaruhin ano ba talaga yung Yes. independent contractors? Ako, naniniwala ako Kasi may na... nagsasabi kasing GMA executive. Oo. Kala na executive sila. Okay. So, ako yan. siguro, medyo familiar ako dun sa mga employee, talent Ganun ng yun. GMA. Showbiz. Kasi... Ang asawa mo is yung empleyado. husband ko is talent. Correct. So, medyo, syempre, napapatanong ka na rin yan. Bukod doon, marami tayong mga kasamahan na talent, and even ganito din naman sa ABS. Iba yung klase So, ng empleyado. may kasi. nagsabi na executive. Okay.
in all fairness, hindi sila executive. Kasi I think, ang level ng executive, when you said that, I think from BP pataas. Yes, mga supervisors okay, or so what. okay na tayo doon. Then, they are just named independent contractors. Contractors. I think it's also another name for talent. Yun. Okay. Although, ang rango nila ngayon, siguro sa tagal na, like, I think si Dode Cruz, if I'm not matagal na mistaken, niya. is one of the head writers. Okay? But it doesn't mean na you're the head writer ay employed. Empleyado ka na. Oo. Oo. Kasi nasa iyo yan eh. Choice mo rin yan. Kung gusto mo maging empleyado or maging talent. Talent. Bakit? Kasi kung ikaw ay talent, pwede kang rumakit na as many as you can, as Yes. long as kaya mo yan. Halimbawa, empleyado, talent ka, and kaya mo gumawa ng 5 shows, sabay-sabay, go. Ang laki Pwede. ng kita mo doon. Kasi pag talent ka, mas malaki yung income mo, salary basis on a monthly basis. Pero wala kang mga benefits, As an regular employee. Oo. Oo. Ngayon, pag regular employee ka, syempre, kung ano ibibigay sa yung trabaho, Yun lang ang yung gagawin mo. Pero you have all the benefits. Ano yung mga benefits? For example, alam ko, halimbawa, you have monthly bigas, supply, siyempre may mga HMO, etc. At yun ang- entitled ka sa mga entitled ka- bonuses. Yes, oo. 13 months. 13 Oo, months, 13 months, oo. mid-year bonus, Yes. mga ganun siguro. So, pero yung salary mo, hindi siya ganun kalaki. Kumbaga fiction, di ba? So, it's your choice. So, maaaring sila, yun ang naging choice nila as Ayan. talent, For the longest time. as creative, oo, na ganun yung kanilang Item, kumbaga doon sa kumpanya. Contractual employees. Oo. So, sana, wag na natin, kasi ito din ang another thing. Yun ang ginagawa Hindi issue naman yan eh. mga ewan ang Oo. GMA Oo. para maglabas sila ng statement at magbigay ng ganyang termino Oo. kung hindi yan totoo. Tama. Kasi alam nila na babalik yan. Ito po, matatalino ang mga tao Of behind that. course. Because mga lawyers ang gumagawa niyan. Di ba? Yun lang. So at least klaro yun kasi nga may mga na ikinukunek kasi bilang ano ng GMA dahil GMA people ang nandun. Yes. Ang common na reaction ng tao dun sa terminong independent Oo. contractors ay parang nilaglag O, na. nilaglag. Hindi ganon, hindi ganon. Nilaglag So at na least nila. klinaro natin dito kasi ang daming naguguluhan at bati nga sa pahayag ng GMA and sabi na rin ni PH, paliwanag na yun nga, hindi naman oo nga yung mga Oo. yung kumpanya na yan na pangalanan nila at hindi nila ayusin yung pag-iimbisiga. Dahil hindi lang naman ito ang unang beses na may nangyaring ganyan sa GMA. Totoo, yes. Aminin natin At yan. alam mo, tingin Diba? ko, in fairness din sa GMA, kasi alam ko may nangyari na din before, Mhm. na actually, medyo malapit sa akin at that time yung actor. Alam mo, talagang ginawa nila ng action. Oh, diba? And I think until now, hindi. Meron pa, yung singer pa. Ay, hindi ko alam yung singer eh. Pero ito, Si ano, nag-theater tracho na rin, nakarating na sa ibang bansa. Oh, Gerald okay. Santos, so pinangalanan ko na kasi okay. alam naman ng hindi mga tao ko- Parang yun. hindi ako masyadong ano. Parang doon. Di ba Meron meron din, isang meron judge din. doon sa isang music, sa isang reality singing contest? Nabalitaan ko rin. O, di ba, nag-complain din. Oh, pero may isang actor din, sa isang director naman. Yun, Yun, oh. hindi rin yun empleyado and all. Oo. Pero, nagawa nila yon ng aksyon. Kasi syempre, kahit naman saan, dadaan ka muna sa mabusising pag-iimbestiga. investigasyon. Hindi ka naman, Proseso. kahit nasabi mo, sinabi ni ganito, may ganyan. Hindi ka, sa legal na paraan, hindi ka pwedeng mag-depende lang sa Wow. sinabi. Kailangan na may proseso, May proseso yan ng pagdaanan pag-iimbestiga. yan. Nakakaloka lang ngayon kasi nga ito since mga LGBTQ people itong inano. Yes. So ang dami na rin nagiging impresyon at opinion tungkol dyan kasi masyado na daw nagiging power tripping, ano ba ito. At may mga nagsasabi, the which ako naniniwala din, sabi ni PhD kanina, hindi lang ito ang unang beses. Ako nga, pardon, opinion ko lang po ito, patawarin niyo ako. Siguro may mga iba pang dapat na lumabas dahil feeling ko hindi lang ito yung, hindi lang si Sado naging biktima sa ganyan eh. O, yun lang, Well, nagsalita. more than anything else, sana maging maayos yung investigasyon at lumabas yung katotohanan. Yun lang naman kasi may mga taong nasaktan, may mga taong naagrabyado. At o kung humihingi ng anong- hustisya. At Yes. humihingi na. So, ayun na lang ang pinakamaganda dyan. O, diba din? Sana talaga, ang ma-serve yung justice Yes. kung talagang Mag-prevail ang justice. Okay. yun. Yun. Yan po Dahil ating dyan, Chick of the Week brought to you by Umbo 24/7!
Ano? Para merong sinabi Parang ano iba. naman sasabihin mo? Ano yung parang may iba ka sasabihin? Nagkamali ako. Lagi ka na ng ano ngayon na. Are you with us? Ulot tulog. Nananaginip pa. Oh, Ito. kulang pa ba ang pabaon namin na chika? Yun na ba yun? Yes. Yes. Kasi inabook mo eh. Kung ganun po, maaari na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel. Bilang mga certified Marites, magkakaroon kayo ng access sa mga budget emoji for as low as 99 pesos. Kung gusto nyo naman po ng exclusive at early access sa aming mga content, pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Mag-avail na kayo. Hindi. Ito Nanap lang namin. mga Marites, pumanaw na po yung asawa ni Mother Lily Monteverde na si Father Remy Monteverde. Sa edad na condolences po. 86. Ang kanyang labi nakaburol sa Valencia Events Place. So, syempre, nakikiramay po Fernando kami. Monteverde talaga, ano no? Leonardo Monteverde. Oo. 1937. pala. Ilang taon na siya? Tama. 87, Ba? 47, 57, 47, 57, Ay, naku, 57, galingan ng mga nagmamap. 87, 2007, 17. Eh, si Mother Lily. Pero parang nagpupunta ba si Mother dun Hindi sa yata way? parang. 70. Ay, sinabi lang ni Ana Pingo. Ay, Alan Jones. 86. We miss Mother Lily. Oo nga, parang di ko rin siya nakita sa kasi- mga post. Ayan, syempre Nakikiramay po nakikiramay po kami, kami kay sa Ma'am Cel. Monteverde Yeah, clan. clan, ng yeah. crew. Siya po yung 87. Ah, 87. Siya po yung nasa likod ni Mother Lily. Oo, yun yung sabi ni Direk Joey Reyes, yung Oo. nasa likod ni Mother Oh, Lily. siya yung ano yung taga-give ng datong. Pag magpuproduce. Tsaka father ang tawag daw sa kanya. yeah. Binilyagan niya ni Nanay Lolit nila, yung sila Tatay Sila Douglas. Douglas, Oo. no, sila naging Kung Mother Lily, may father. Pero parang Remy. matagal na rin siya na may sakit. Ano? Oo, parang may sakit nakikita ko. Bihira kasing makiumpok yan sa mga showbiz. Very, very Oo, seldom oo. talaga. Kasi may Okay. sariling negosyo yan eh. Yes. Condolences Nakikirami po kami mula Kiramay dito po sa kayo Marites kay- University. Sa Monteverde, si Don, si Rosel, si Winnie, Meme. si Meme, tsaka si yung coach si ano? Oo, Goldwyn. Goldwyn sa Goldwyn. UP. Ako eh. Ito. On the lighter side, ito Maris Anthony, lagi excited sa shooting ng MMFF movie with Vice Ganda. Oo, kasi binabalita nga ni Meme na sa isang lugar dito sa Quezon City, Paltok ba yun or ano? Basta Sa may ano yan, sa Maliches. nagsushooting sila doon, kasama sina Jong Hilario. Na-observe nila na every time na dumadating itong dalawa, kasi kasali po sila dito sa MMFF entry na, and the breadwinner is na itong pelikula ni Vice with Jong Hilario at saka ito na nga, itong Mathon, si Marisa at saka si Anthony. Lagi daw excited yung dalawa, laging may baon na mga jokes, and parang dead man lang sila sa mga kung anong nonchalant, sa mga na lumalabas sa mga chismis. Kasi di ba kagagaling lang ni Marisa matinding breakup, nagpahayag na rin naman si Rico at nagpasalamat na siya. Ito naman siya, mukhang happy naman daw sa kanyang love life, pero ang working relationship nila is bongga. Kaya daw po hindi pinatusan na sinasabi na kasi dami nagko-comment na baka daw dekorasyon lang or ginagamit lang ni Vice kasi ang lakas nga nung tandem ng dalawa. Baka yung pag-additional pasahog lang yan para kagaya doon nung nangyari doon dati kina James Reid, kina Nadine Lustre na wala naman daw sa yung mga role. Pero sabi ni Vice, asahan ninyo maganda ang mga role nila dito sa Kasi mukhang project iba na naman to. talaga tong this time, itong movie na to. Kasi seryoso. With Direk, hindi Pero naman si din seryoso. Talaga na, no? Hindi naman seryoso. Hindi naman siya classified as Sobrang, drama. Kasi nakausap ko si Direk Force nung Nung festival, yung launch. yung launching. Oo. Hindi naman drama ang classification. I think comedy pa rin, pero Siguro may kurot sa puso. yeah, ganyan. posible. Kumbaga, Heartwarming. definitely iba to. Yeah. Definitely iba Iba ang sa mga atake. nagawa Oo. ni Vice. O yun. At least iba naman siguro. Yeah. Sa atin, kasama excited si ang Eugene lahat. Domingo. Tapos, hindi pa ba kasama yan? Maton. Oo. Saka si Jong Hilario nga. Yung Hilary. Na nagkukwento sa kanila doon sa shooting nila sa Paltok. Ay, Yun I na love ko yun. yan si Anthony tsaka si Marie. Yan. Panoorin mo yan, And ha? speaking of... Hindi ko sure. speaking of Vice Ganda. Meron Vice pa? Ganda. Ano ba yan? Ay, oo, tama. Oo. Ito nga, di ba? Oo, Ano sorry. problema? Wala. Kasi magkasunod lang. Vice ganda. Inayang
paniner mo ni Willie Villame. Oo. May video, ayan. Yes! Sa Showtime pa rin. Doon sa Fairness. portion na especially for you. Panood ko May yan. napanood mo, di ba? Napanood ko lang yung, yung teaser. Hindi, sorry, yung video. Pero ito hindi yung yata. actual. Napanood ko. Yan. Nagkukuda siya habang sinisermonan niya itong mga kasamahan niya. I love it. Tapos, yung di ba, may floor director doon na si Jumbo. Si Dumbo. Dumbo. Sabi niya, Dumbo, ikaw lakad ka ng lakad. Makikita ka sa camera. Ganun siya. Eh, di ba siya kinunek doon sa ginagawa ni Willie Revilla, may Papa Willie. Alam mo na, ang lakas nga daw ng loob ni Vice para gayahin niya yun. Kasi ang smarte talaga siya. Ang dali niyang nakakahugot ng sitwasyon pag may mga nakikita Tsaka yung siya. kinorek niya dyan si Jong. Oo. Na hindi Yun yung- parang may word. Huwag mo sasabihin pesos, amount, Sabi niya ganon. parang cash. Cash. Oo, Ah, ganon. Kasi meron ganon. nag-viral si Willie. Sabi niya yun. Galit siya dun sa mga co-host ng babae. Oo. Kasi parang 50,000 pesos. Ano ba kayo? Di ba sinabi ko pesos ang Cash. Yan. 50,000 cash. Oo, pati yung drinairan daw nila yan. Buti hindi sinabi ni Vice na, alam mo yung hirap na ako dito. Ako na lang lahat ang Wala nag-isip. ako. Takihina ako sa inyo. Ganyan. At alam mo, may bago na naman si Willie. Ano naman? Yung talagang sinita niya. On on cam. air, Yung mga racket. Kasi meron daw palang empleyado doon, staff, na nakikipag-ano sa, nakikipag-usap sa mga, nakikipag-usap sa mga sponsors. Hindi, participants. Tapos, tas binibigyan ng nakakatan. t-shirt, kinakatan. Tapos pag may premium, may usapan na pag nanalo Grabe kayo. naman. Ganon. Binulgar ni Willie on air. Alam mo, Bongga may siya doon, ganyan ha? talaga. Actually, hindi lang True. kay Willie. Kahit sa Sa isang... iba pang Kahit Yung siya, line item ko yan. Oo. Yan Ay, talaga. tama yun? Oo. Hindi kay Willie yun. Na racket na ano, di ba? Oo. Papasalin sa contest. Oo, tapos Yung anak kakatungan. kay Yes. Judge. Yung Isa sa mga sa judge. Singer, di, dito. Singer yung Oo, singer. male singer Tapos yun. isa ngayon sa magiging kurado. Oo. Parang gano'n. Sa probinsya yun, di ba? Yes, Yes. mga probinsya na sama Correct. tututusin professional singer na yun. But anyway, going back to that, at least maganda yung mga ganong kalakaran kasi yung mga tao hindi lang na-aware na nakikita nila yung situation, di ba? Ang tapang lang ni ano. Although magkaibigan naman yan, nakasama ko na noon ng volleyball pareho dalawa yun eh. Carry naman yung Vice siya. Correct. Diba? Yun na. Okay, ito Okay. naman. May balita tayo kay Aura Oh. Brigela. Di na raw nagpa-party ng wild. Mr. Food. Hindi, ang Hindi na lang. ba? Nagpa-party na lang Hindi ng na siya ano. party animal na lang. Charot lang. Nagpa-party na lang siya ng wet. Hindi. Hindi, kasi meron siyang photo na pinost. Actually, parang si Nadine Lustre yung kasama niya. Oh. Parang opening ng isang dance studio. Ito na yung tsura niya ngayon, oh. Oo, hindi yan yung photo. Basta meron siyang parang na pinost. Tapos nag-comment yung netizen. Ayan ka na naman. Pa-party ka na naman. Tapos sabi niya, ano na, actually ang sakto Sagot niya. niyang sagot ay, nako, eto na siya. Wait, bakit may mga lalaking hubad dito sa phone? Ay. Ay! Eto na sabi, ayan o. Aura, party-party ka na naman dyan. Ano, kapahamakan mo yan. Sagot niya, FYI po, I don't party anymore. Ay. Opening po yan ng dance studio ng 8 Team or Zero Studio. Di ba si Nadine yan? Di ba? Si Nadine yung picture. At Diyan least nag-comment. Nadine, ha? Yeah, Hindi si ano, Nadine. ha? Oh, ayan. Baka Oh. naman luma na tong picture. Pati Ay, yung ewan ko, nga. pero dyan nag-comment eh. Parang iba Ah, pa baka picture pinano ni na Nadine lang yan, eh. oo. Parang luma Hindi, na. tapos sabi niya, I don't party any opening po yan. So, ibig sabihin yung photo Sa na bagay, yun. pwede Oh. rin. So, yun lang. Kasi nga alam naman natin na nung huli niyang pag-party, naging controversial at siya inapunta pa sa presinto. So, tsaka, di ba, I'm sure pinagsabihan na siya ni Vice. Vice. Oo. So, yun lang. Hindi na siya party animal. Animal na lang. Charot. Grabe ka. Grabe ka kay Aura! Anong klaseng animal? Oh, it all depends on the occasion. It depends on the occasion. Sabihin ko pa naman, tame, tupa. Oh, di ba? Oh. O ba, ala ka namang ano? Ano? At least tame na siya. O tama, tupa. Anak siya ng tupa. Hindi. O ba't natawa ka? Ewan ko sa'yo. Baka ikaw nga may susuportahan. Kaya ako nga at tupa lang. di ba? At least yung akin masarap. Anak ng Puto. Sarap. tupa. Nakakainis yung gano'n. Anak ka ng tupa. O, di ba? O, Bagong sinusot ka. bago yun, ah. Anak ka ng baka na lang. O, dahil dyan, recess! Hindi pa muna meron siyang ano. Meron ma- pa recess!
Mugs. Ay, meron ba mga kamarites? Gusto niyo po bang magmapa sa inyo ang limited edition Marites University Ayan, Mugs? Parang galit ka na Dirty. naman. Kasi naman, ang kailangan nilang gawin, simple lang. Okay. Mag-selfie Simple ba? sa harap Okay. ng inyong screen at siguraduhin kita ang logo ng All TV. Ay nako, i-post ng public ang inyong selfie sa Facebook kasamang hashtag na MUXAllTV. Nako, bilisan nyo na yan! Bilisan nyo na! Ang unang 10 magsasubmit ng kanilang photos ay magkakaroon ng Bilisan pagkakataong nyo! manalo ng autograph mug. Bilisan! Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Huwag na kayo maghintay! Tutukan na ang Marites University sa All TV tuwing Sabado at 10 p.m. Yes! Basta ang tip ko sa inyo, gawin nyo na ngayon na! You'll miss one half of your life. Guay Saludes, writer of University Series from Katniel fan to one of the most successful Wattpad writers. Yes. Di, alam mo ako nakakatuwa kasi itong si Guay Saludes. Si Guay, I think is only 22 Bata or pa yun, nung ano ko yun eh. 23. Batang-bata pa yan. Pero sobrang bata pa siya nang simulan niya ang kanyang Wattpad series na, yun nga, yung University series. Na ang simula ay, ito yung Heaven and Marco, The Rain in España, isa di naman ba? nabutan natin Tapos yun. sumunod yung Diba? Physical. You Should Know din, yung kanyang sunod-sunod na series. Rain Sky. Yun ang una, that's Sky Archer, yung pangalawa. And then yung latest ngayon, ipapalabas pa lang, I think, this August 16 ay ang In Chasing the Wild. in the In the Wild. Wild, yeah. Na pagbibidahan naman ngayon. Hindi ka invited. Invited ako nagpunta. Kasi traffic. Anyway, pagbibidahan nila Hyacinth at Gablagman. Yun! Si Baba, si Gab pa ba? Hindi ko puntahan. Ang gwapo ni Gab, ah. Of course! Ito yung writer, si Guay. Grabe, ang taas. Grabe. Ano? Sa mga hindi nakakakilala, si Guay, Ayun, bata pero pa. si Guay ay sikat sa Wattpad. Kasi Yes. talagang nag-hit talaga Ay, yung itong kanyang Wattpad series. Wattpad, Oo. oo. So si Guay, ang talagang niya, fan siya ng Katniel. Ng ni Catherine Bernardo at ni Daniel. So, nung nakausap ko siya nung press con ng Hindi invited siya Chasing kami. in the Wild, Mhm. sabi ko, naalala ko, uy, kumusta pala? Nung Invited nag-break yung ako. Katniel. So, paano na? Kumusta ka? Sabi niya, okay naman po. Happy naman po ako. I'm happy for Catherine and actually, looking forward po ako sa Hello Love Again. So, puro siya Catherine. Tapos sabi ko, Mating naman yun. so, sabi ko, so, nung nag-break sila, Catherine ka na. Hindi na, wala nang Daniel. di ba, nagulat siya. So, siguro para kami, ay, di ba, happy po ako para sa kanilang dalawa. Alam mo yung ganon. Pero, siyempre, hindi amin dahil medyo celebrity na rin. At saka si Guay ay under ng management nila China Hortaleza at Kian Cipriano. Yes. Then, nandun si China kasi she's part of the creative of yung University series nga na to ng Okay. Viva One. Yun. Oy, hello naman sa ating 1,100 Diba? live viewers. Thank Hello, you. thank you. So anyway, abangan nyo na lang mukhang promising tong Correct. third series ng Chasing in the Wild at meron pang 3 susunod. Yeah. Thank you. Okay mga Martes, yan po ang isang linggong chika mula sa Marites University! Abangan ang daho. Ganon. Ang dami na nating daho.